Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong rarakan uli regarding uli kay Diwata. So pare sari uli to, no? So nag-upload ng video ng pagsagot yung si Yang Kido, yung inaway ni Diwata. Ito oh. Alam mo si Diwata, hindi ko alam kung may topak na to o masyadong praning. Ano bang tunay na nangyari kung bakit galit na galit sa akin si Diwata? Attitude ako lang ng buzzer na kagaya niya. Ako ng buzzer na matagal na kasi in-upload mo ko last time, nag-trending ka din nun, di ba? Congratulations kasi at least kumita ka, ako yung content mo. So ngayon, nandito ka na naman, kilala lang kita, para mag-content ka naman na negative, okay lang. Mag-content ako na negative. Anyway. Sa mga hindi nakakaalam, anuhin muna natin yung timeline na itong issue na to. Ito si Yang Kido kasi nung January, nag-vlog siya. Ano ba yung vlog niya nung ano? Balik tanawin natin ha. Kasi baka mamaya may bagong kapapanood lang para makita niyo yung konteksto. Nung January 19, ito si Yang Kido kasi, nag-post siya ng vlog regarding sa Diwata Pares. Na sa akin, hindi ko naman nakikitang negative. At pinakita niya lang yung totoong sitwasyon at yun nga, pinuri niya din naman yung pagkain. Panoorin natin to. 3 minutes lang naman to para at least alam natin yung timeline. Diwata sa Pasay, yung dating dinudumog na sobrang daming tao, ngayon tinutulugan na lang at halos mabibilang mo na lang sa daliri mo yung mga kumakain. Lumipas na nga ba talaga ang trend sa parisan ni Diwata? Tara, samahan nyo kaming pumunta sa parisan ni Diwata. Pagdating namin sa parisan ni Diwata, yung una naming napansin ay halos wala na talagang kumakain. Dating pinipilahan, ngayon tinutulugan na. Doon siya napikon Sobrang daming tao niyan dito, ayan. Nakapila yan, tapos doon sa kabila, sobrang daming tao. Ngayon, totoo, madaming tao talaga dati. No? Ito na ngayon ang kalagayan ni Diwata. Dating pinipilahan, ngayon tinutulugan. Pagpasok namin sa loob ay biglang bumungad sa amin si Diwata, kaya nilapitan namin siya. Diwata guys, nakita na natin sa personal. Pagtapos namin kausapin si Diwata ay umorder na agad kami. Bibili natin yung chicken inasal, 140 pesos. Only rice, 1 soft drinks, only sabaw. Isa ma'am, chicken inasal. Pero hindi na siya unli ngayon, ano? Yung order ay 5 minutes lang ay naiserve na agad yung order namin. Nga pala, mautak na si Diwata ngayon. Kasi nung nakita niya nagbablog kami, bigla siya nagpatugtog ng budots. Ayaw siguro niyang magatasan ng vlogger. Diskarte nila dito guys, nalaman nila nagbibideo kami. Kaganina pumunta kami walang tugtog. Ngayon may bullets naman. Diskarte nila yun para hindi makapag-video yung mga vlogger. Kasi Ba't tumigil? makapag-video yung mga vlogger. Kasi Ayusin ko lang ha, naghang. Bababaan ko ng nagkakaroon ng copyright yung mga video pag may ganong music. Ngayon dumako na tayo sa taste test ni Nasal ni Diwata. Parang sa inasal guys, pero medyo maliit lang. Ayun, tikman natin. Masarap din. Dasang inasal tayo. Masarap din. Masarap din yung sikin ni Nasal ni Diwata. Ang kaso, hindi bagong luto yung na-serve sa amin. Kaya marirate ko to na 7 out of 10. Diwata guys, ayun o. Diwata Pares, kung ako'y tawagin, mga bashers, nanggigigil sa akin. In-enjoy na muna namin yung pagkain namin dito kay Diwata. Only rice at only sabaw pa din pala sila. At 1 free soft drinks, kaya panalo din yung pera nyo dito. So mga tol, tapos na ako kumain. Ang marirate ko sa chicken inasal ni Diwata ay 7 out of 10. Kasi ano nila, yung chicken inasal nila, naka-ready na. Malamig na tuloy, kaya parang wala nang thrill kainin. Sa mga hindi pa nakakapunta sa parisan ni Diwata, ay subukan nyo din pumunta para matesting nyo din yung mga pagkain dito. Para sa akin, ayos naman yung mga sineserve dito. Positive naman. Malamig yung na-serve sa amin. Pero kahit ganun pa man, solid experience din to kasi naranasan namin kumain sa parisan ni Diwata. Lumipas man yung kasikatan ng Diwata Pares Overload, pero tumatak naman ito sa panglasa ng masa. Kaya at the end of the day, kahit lumipas na ang trend ni Diwata, ay panalo pa din siya sa uli. Dahil naiangat niya yung sarili niya sa kahirapan nang dahil sa paninda niya. Diba? Okay naman yung video Masama ba yung video? Siyempre hindi mo pwedeng i-sugarcoat lahat katulad nung dati marami ng tao. Ngayon, iilan na lang ang kumakain. Totoo naman Tapos yung sinabi niya na malamig
yung sinerve sa kanya. Totoo naman, pero maganda naman yung feedback. Above average nga yung ano yung rating out of 10 eh. 7 out of 10. Above average na yun, di ba? Ngayon, minasama ni Diwata yon. Ito yung nangyari. So, ito yung ginawa ni Diwata. Nakita niya uli ito na pumunta. Anong nangyari sa parisan ni Diwata sa Pasay? Yung dating dinudumog na sobrang daming tao, ngayon tinutulugan na lang. Anong nangyari? Yung vlog dati na tinutulugan yung parisan ko. So nandito sila ngayon, kumain ulit. Yung mga dating tutulugan na binigyan niya, doon yun sa may labas. Ayan, dito. So ngayon, ito siya, oh. Tingnan mo. Hello po. Diba? Yung vlog mo dati, tinutulugan, tapos yung mga vlog mo dati, kinuhaan mo yung mga natutulog sa labas, tapos sinabi mo tutulugan. Hindi naman natutulog sa parisan. Gusto ngayon kumain ka, maraming salamat, no? Kasi binabalik-balikan mo. Ibig sabihin, kahit na binas mo ako dati, actually pinapanood ko sa video mo, kumain ka pa rin. So masarap yung parisang aminin mo. Yung sinabi ko talaga sa video na yan, masarap talaga. Napanood nyo ba yung Pero video? nga, yes, pero nga yung mga natutulog din sa labas, binidyo mo tapos pinuntin ko sa parisan ko. Kung nanira ka pa rin, okay lang yun. At least kumita ka. Ito. At least kumita ka, nag-trending ka, nakatulong ako sa iyo. Pero ngayon, tinatanong mo sa akin kung masarap. Nung unang video ko palang sinabi ko na masarap talaga yun. Oo, totoo naman. Sinabi naman talaga eh. Hindi ko naman sinasabi masarap sa akin Hindi, lang. tinatanong mo ako. Kasi bumalik ka dito para mag-content, nagkataon na nakilala kita. Pero okay lang yun at binabalik-balikan mo ako, di ba? Totoo. Thank you! Wala namang ano dun eh. Wala namang masama. Ito yung behind the scenes. In-upload ni Yang Kido. Yung side niya naman. May topak na talaga to si Diwata. Tignan nyo. Dahil lang Ano bang tunay na nangyari kung bakit galit na galit sa akin si Diwata? At ito na wala naman sa basher na kagaya niya. Kung lang basher ka matagal na kasi in-upload mo ko last time, nag-trend Bastos din talaga to si Diwata eh, no? Mahina yung comprehension niya. Hindi ka binash niyan, tanga. Tanga talaga ni Diwata. Hindi ka binash niyan. At ito na wala naman sa basher na kagaya niya. Kung lang basher ka matagal na kasi in-upload mo ko last time, nag-trending ka din doon, di ba? Congratulations kasi at least kumita ka, ako yung content mo. So ngayon, nandito ka na naman, kilala lang kita, para mag-content ka naman, kasi okay lang, that's it, upload mo. Kasi gaga naman tayo parehas eh. Kung napanood nyo na to, siguro napapaisip ka ngayon, paano kami humantong sa ganitong sitwasyon? So masarap yung palasang aminin mo. Pinipilit sa akin ni Diwata na sabihin na masarap yung pares niya. Actually, masarap talaga yung pares ni Diwata. Wala naman kaming sinasabi na pangit yung lasa ng pares niya. Oo, totoo. Kahit ako, nung kumain kami dyan, masarap talaga. Masarap naman talaga. Ngayon, bakit may mga, ulitin ko uli kasi baka may bago nanonood sa akin. Ngayon, bakit may mga nagko-content dati ng review na sinasabi hindi daw masarap at walang lasa? Yung dati kasi, ang theory namin dalawa ni Solja dyan, kasi kami dalawa pumunta kami dyan, ako, si Solja, si Sir Lance nung nabubuhay pa, asawa ni Sir Lance, yung pinsan ni Sir Lance, si Noriel, si Sir Noriel, kasama namin dyan. Ang theory kasi namin dyan, kung bakit hindi masarap yung dati, kasi noon, mabilisan kasi dati sobrang daming tao noon eh. May pagkakataon na siguro nauubos na yung sabaw, tinutubigan na lang nila para dumami. Kaya ang tendency, nawawalan ng lasa. Tapos yung mga yung mga laman, yung mga karne, mabilisan ng luto. Hindi nagiging consistent ng quality. Ngayong wala nang kumakain. Nako-concentrate na nila yung pagluto. Talagang na siya, masarap na. Totoo naman masarap, pero hindi yung masarap na pupuntahan mo. 'Di ba may mga pagkain na ganoon na masarap na bibisitahin mo pa. Hindi siya ganoon. Siya yung tama yung rating na binigay, hindi naman siya okay lang talaga. Mga 7 ganoon. Hindi mo siya pwedeng sabihin hindi masarap. Hindi mo rin naman siya pwedeng sabihin na sobrang sarap. Okay lang. Pero kung masarap, masarap. Oo, totoo naman 'yun. Kaya lang ito si Diwata, takot siya sa katotohanan na lagapak na yung negosyo niya. Yun lang ang pinapakita. Kasi pagka ganun ang sinabi sa'yo nung nagre-review, help sa'yo yun eh. Pag napakinggan mo yun, ay wala na daw kumakain sa akin.
wag mong i-take as bash yun dahil totoo naman talaga na nabawasan ka na ng customer. Inuulit ko ha, hindi naman kasi kapag sinabing wala nang kumakain sa'yo, hindi naman literal na wala talagang kumakain sa'yo. Ano lang talaga, ang ibig lang sabihin nun, sobrang laki na ng pagkakaiba sa volume ng taong kumakain sa'yo. Hindi naman sinasabing wala nang kumakain, wala na talagang kumakain. Diba? Katulad nga nung example ko, diba? Halimbawa, uutangan mo ko. Sasabihin ko, wala akong pera Hindi naman literal na wala talaga akong pera. Meron akong pera, syempre. Paano ako nakakabayad ng kuryente? Paano ako nakakabili ng pagkain? May pera ako, kaya lang yung ipapautang ko sa'yo, wala. Diba? Hindi naman literal na talagang wala akong pera. Nagigets nyo? May mga idiom kasi na salita na tinatawag, yun na hindi nagigets si Diwata. Na minsan pinipiloso po niya, tapos ngayon ini-iskandalo niya, nakakahiya ito Yung natitirang paghanga sa'yo ng mga tao, siya na mismo nagbubura sa sarili niya. Sarap. Salagang 120. Sulit din. Pero hindi dahil dun yung kinakagalit niya. Dahil ayaw niyang maipakita sa video na wala nang kumakain sa parisan niya. Nalaos na ito. Kaya pinapalabas niya na naninira lang daw ako. Pero ang tanong, nagsisinungaling ba ako o nagsasabi lang ng totoo? Yun ang tanong. Diba? September 6 Saturday, Diba? Oo. Sabihin na sinisiraan ko lang. Oo, may tao. Kasi may mga mamimiloso po dyan anong walang kumakain? Ayan nakikita namin may kumakain. Hindi. Hindi na siya katulad nung dati talaga. Si Diwata, kitang-kita naman sa video na nagsasabi lang ako ng totoo. Sa mga oras na ito ay nakilala na ako ni Diwata at pilit na sinasabi na sinisiraan ko daw yung paninda niya. Actually nga, pwede mong pasalamatan itong batang to kasi nga kumakain pa rin sila dyan 'Di ba? Feeling ko hindi naman nila layunin mag-vlog until such time na naghurumentado ka na dyan, di ba? Nag-amok ka na. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa mga oras na ito ay nakilala na ako ni Diwata at pilit na sinasabi na sinisiraan ko daw yung paninda niya. Nakilala na sa basher na kagaya niya. Ng basher na matagal na kasi in-upload mo last time, nag-trending ka din nun, di ba? Pero hindi so, congratulations kasi at least kumita ka ako yung content mo. So ngayon, nandito ka na naman, kilala lang kita, para mag-content ka naman, kasi okay lang, that's it, upload mo. Kasi gaga naman tayo parehas Balas mo lang kasi kilala kita. Nagpunta ka lang naman dito sa tungkol lang, hindi para kumain, para siraan. Yun yung totoo. Mapapansin nyo na pinipilit niya talagang basher daw ako. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Wala naman na talagang kumakain sa parisan niya. Talaga siya, di ba? Halatang di pa din niya talaga matanggap na tapos na ang kasikatan ng parisan niya. Hindi kasi ganito Alam mo kasi, sa mga mahihina ang ulo, kapag sinasabi mo yung totoo, at saktong hindi maganda para sa kanila, bash yun. Diba? Kahit na sometimes, na may dumi siya sa mukha, na totoo namang madumi yung mukha mo. Pagka hindi niya nagustuhan yon, bash yun. Diba? Kung titingnan nyo, ano ba ang pinaka-definition ng bash? Kasi nagiging subjective ang bash Ang bash kasi, pag tayo in-hurt sa sinabi, bash na yun para sa atin. Pero ang totoo kasing pagbabash, yung wala lang, sasabihin ka lang, oy, Diwata, mukhang kabayo. Oy, Diwata, ang pangit-pangit mo. Alam mo yung walang batayan na ang layunin lang ay i-hurt ang feelings mo. Yun ang pambabash. Diba? Halimbawa, pupunta dyan, ano ba naman itong lugar na to? Pang mahihirap. Pang mga hampas lupa. Diba? Yun ang pambabash kasi parang walang kwenta yung pinupuna mo Ang intention mo lang, ma-hurt yung yung sinasabihan mo. Pero kung ikaw ay magsasabi na katulad niyan, nabawasan na yung customer ni Diwata, totoo naman dinidescribe mo lang yung lugar. Diba? Pambabash ba yun? For example, kahit hindi na lang dyan sa ni Diwata, magdadrive ka sa streets ng Manila. May nakita nga mga nakakalat na basura. Sasabihin mo, guys, hindi na kolekta ng basurero dito sa Manila. Nangangamoy na.
Binabash mo ba ang Manila noon? Hindi. Sinasabi mo yung totoo. 'Di ba? Na pwedeng ang layunin nung sinabi mo baka sakaling mapanood ka ni Yorme, 'di ba? Oy, may kalat daw doon. Ayusin natin yung kalat. Yun dapat ang ginagawa ni Diwata eh. Oy, mababa lang ang rating nung kinain niyang manok sa atin. Ipapainit nyo nga sa susunod para masarapan yung mga customer. 'Di ba? Yun ang criticism sa kanya, 'di ba? Yung na-serve malamig na yung manok kaya hindi daw masyadong na-enjoy. Sa susunod nga ipainit nyo. May may ihawa naman tayo diyan bago nyo i-serve. Wala ewan ko dito kay Diwa, may tililing na yata itong taong to eh. Ayaw niyang ipakita sa mga video na konti na lang yung mga taong pumupunta para kumain. Ito yung tao na takot na sa katotohanan. 'Di ba? Wala naman tayong magagawa diyan, Min eh. Lahat naman tayo dadaan talaga sa yung sinasabi mong lilipas din. Lahat naman tayo dadaan sa ganyan eh. Hindi naman natin makokontrol yung ganyang tadhana. Maliban na lang kung talagang inalagaan natin yung karir natin. 'Di ba? Pero pag dumating ka na sa punto na ganyan kasi, sometimes kahit gawin mo ang lahat darating sa punto talagang ganyan kung luluubin ng Diyos eh. 'Di ba? Kahit naging mabuti ka naman tao. 'Di ba? Kaya lang, ang kaibahan lang nun, kung naging mabuti ka ng tao at nalaos ka, at nakilala ka ng iba, ay ikaw dati yung sikat. Idol kita dati nun eh. May pag-asang balikan ka uli o tulungan ka uli. Pero kung ang ipapakita mo ay kagaspangan ng ugali pa rin. 'Di ba? Katulad niyan sa totoo lang makakatulong sa iyo yung vlog niya eh kung hindi mo minasama eh. Or kung nasaktan ka man sa sinabi nito, mas maganda sana hindi mo nalang pinansin eh. Tapos sasabihin niya, Diwata, wala daw siyang pakialam sa mga basher. Ito nga hindi basher, inaaway mo eh. Halatang di pa din niya talaga matanggap na tapos na ang kasikatan ng parisan niya. Ayaw niyang ipakita sa mga video na konti na lang yung mga taong pumupunta para kumain. At para naman sa mga nagsasabing bakit hindi ko daw sinagot-sagot si Diwata sa personal, matapang lang daw ako sa video. Ang sagot dyan ay malamang, di ko sasagutin yun, lugar niya yun eh. Correct. Isa rin yun, di ba? Walang kami ng kapatid ko dumayo sa lugar niya. Kaya anong gusto mo, magtapang-tapangan din kami? Lahat ng mga tauhan niya ay bumoboses din talaga na para bang may masamang balak gawin. Kundi nila siguro nalaman na nakabidyo kami, malamang may biglang gagalaw na lang sa amin doon. Kaya sinabihan ko din yung kapatid ko. Tama naman yun. Videoan niya lahat ng mangyayari. Para kung may gawin man silang masama, nakarecord kami at makikita sa video. So yung mga ibigan tayo kumain. Sikat ka na kuya. Sikat na doon Salamat Nag-vlog din sila Diwata. May topak din yung mga staff nito, no? Katulad niya rin mahina ang ulo. Dito ay nagbablog din si Diwata panglaban sa akin. Hindi talaga kami agad umalis kasi gusto naming sabayan yung mga gusto niyang sabihin patungkol sa akin. Yung kumain ka, maraming salamat, no? Kasi binabalik-balikan mo. Ibig sabihin, kahit na pinasmo ko dati, actually pinapanood ko sa video, kumain ka pa rin. So, masarap yung pares ang aminin mo. Hindi ko naman sinasabing masarap sa akin ka. Kasi bumalik ka dito para mag-content, nagkataon na nakilala kita. Pero okay lang yan, binabalik-balikan mo ako, di ba? Thank you! Okay na yun, ganito lang yan. May content ka sa akin, may content ka ako sa'yo, di ba? Paras tayong vlogger, so... Dito sa part na to ay nag-appear pa kami ni Diwata. Kinontent niya ako, kinontent ko din siya. Nag-content kami. Trabaho lang, walang personalan at bawal iyakin. Correct, di ba? Wala na to si Diwata. Ano man nangyayari dito sa taon to? Instead na yung natitira niya pang pride niya talaga yung magpapabagsak sa kanya eh. Sa totoo lang. Di ba? Wala ganyan talaga pagka na naging big time ng hindi deserving eh. Anyway, pangiti-ngiti yan pero sa loob yan halos magmaktol yan. Diba? Yan ba yung sinasabi mo na nagpapakatotoo? Pinaplastic mo na lang to, may pa-appear-appear ka eh. Diba? Anyway, yan lang yung mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.